Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Carmela, pwede bang tulungan mo akong magluto? Si Daniel na nakasilip sa pintuan ng kusina. Narito kami ni Trina sa sala na parehong napalingon sa lalaki nang sumingit ito sa usapan. Ako na lang, Ella. Magbihis ka muna. Ngiti-ngiti na wika ni Trina. Okay, mister ko. Magpapalit lang muna ako sa taas. Bahagyang sumeryoso ang ekspresyon ng mukha nito, pero tumango na rin naman at bumalik sa kusina. Tumayo si Trina at sumunod sa lalaki, habang ako naman ay nagtungo sa silid ko. Takang napatitig ako sa ayos ng kama. Nakalimutan ko bang magligpit? Ang gulo kasi noon, parang may nag-wrestling doon, pati unan ay nasa lapag. Kaya naman bago ako maglinis ng katawan at magpalit ay inayos ko muna ang mga iyon. Langhap na langhap ko ang pabango ko na paborito ko talaga ang amoy. Siguro ay natulog si Daniel rito kanina. Nang makitang okay na iyon, ay inayos ko ang picture frame na nakapatong sa bedside table. Nakataob kasi iyon, kaya naman ibinalik ko sa dating pwesto. Pakanta-kanta pa ako hanggang sa matapos ang dapat gawin ko. Nang bumalik ako sa first floor, ay dali-daling lumabas ito ng kusina. Hawak nito ang phone nito na waring binivideo ang sarili. Napabungis-ngis at itinapat pa sa mukha naming dalawa ang kamera. Saka tuwang-tuwang umalis. Daniel, pawis na pawis ang lalaki na nakaharap sa stove at tinahalo ang niluluto nito. Napakislot pa ito sa gulat nang yapusin ko ito sa likod. Ginulat mo ako. Pawis na pawis ka na. Kukuha lang ako ng tissue. Lumayo agad ako at kumuha ng pamunas ng pawis nito. Pagkakuha ko ay agad din bumalik at pinunasan ito. Medyo tensyon ang katawan nito nang simulan kong punasan. Bahagyaring umigting ang kanyang panga. Are you okay? Mahina ang tinig na tanong ko rito. Yeah, sagot lang nito at ipinagpatuloy ang ginagawa. Nang matapos ang niluluto ay pinatay na nito ang stove. Saka ako hinawakan sa braso at marahang hinila, saka ito kumatok sa pintuan sa kwarto ni Tala. Aalis na kami, kumain na kayo. Naguluhan man si Tala ay nakuha pa rin itong tumango. Dinampot lang ni Daniel ang susi, cellphone at wallet nito na nakapatong sa center table, saka kami lumabas ng bahay. Ako na ang nagbukas ng pintuan ng passenger seat at ito naman ay mabilis na sumakay sa driver seat. Para itong nagmamadali at waring gusto na agad umalis. Umusad na ang sasakyan na hindi ko pa rin alam kung saan kami pupunta. Saan tayo pupunta? Tanong ko rito. Lalayo lang kahit sandali. Sagot nito na muling pinausad ang sasakyan. Hinaplos ko ang hita nito ng marahan. Halatang tensyonado ang lalaki sa hindi ko malamang dahilan. Narating namin ang isang private property na parang ito na ang pinakamataas na parte rito sa syudad. Tanaw namin ang buong syudad na waring pinalemutian ng iba't ibang kulay ng ilaw. Malamig sa parting ito. Ang ganda ring pumesto rito dahil sa magandang tanawin. Maraming bituin, tahimik at masarap sa pakiramdam dahil kahit nasa syudad pa rin kami ay waring nakatakas kami sa magulong mundo. Dito sa parting ito, kami lang dalawa. Yung pakiramdam na kalmado kami dahil kami lang dalawa ang tao. Bumaba kami ng sasakyan. May kinuha itong parang banig sa likod ng sasakyan na waring matagal na iyon doon. Waring inihanda pa rin sa mga biglaang lakad. Sumalampak ako sa banig habang kinukuha nito ang mga pagkaing dala. May mga canned drinks din itong binili kanina at iyon ang inisa-isa kong inilabas. Ang ganda rito, Daniel. I'm glad na nagustuhan mo. So, pwede ba nating pag-usapan bakit tayo narito ngayon? Hinintay ko talaga ang opportunity na ito na magawa ito kasama ka. Sagot nito, sabay gap ng aking palad. Kung pwede lang tayong lumayo sa tulad nito,
Kung pwede lang na hindi na tayo bumalik sa magulong mundo na iniwan natin saglit. Kung ano man yung bumabagabag sa'yo, pwede mong sabihin sa akin. Madalas ako yung nagtatanong ng ganito, pero madalang yung may magtanong naman sa akin kung okay ba ako, kung may problema ba ako, or kung kailangan ko ba ng tulong nila. Bakit nga ba ngayon ko lang naka-question ang ganitong bagay? Noon kasi, okay lang sa akin na na-take sila ng take. Parang ngayon ay nagbabago ako. Parang gusto ko na rin na hindi na lang sila take ng take. Gusto ko na rin na sila naman ang mag-give. Sa negosyo lang ito. Sorry, at naidadala ko sa bahay. I understand. Katulong mo rin naman si Trina. Mahusay ang kapatid ko. Matutulungan ka niya sa mga kailangan mo. Alam mo bang hindi siya gumraduate? Tanong nito sa akin na ikinasinghap ko. No. Hindi siya graduate, Ella. Paano nangyari yun? Takang ani ko rito. Sinasabi ko sa iyo to para lang aware ka. Mahusay ang kapatid mo, pero kung ikaw ang tumutulong sa akin, tiyak na magiging mas effective ang team up natin. Pero dahil alam ko na talagang gusto mo, ay si Trina na lang ang pinili kong kunin na tauhan. Huwag mo na lang ding i-open ang topic na to kay Trina. Tiyak na hindi niya gugustuhin na malaman mo. Baka pagmulan pa ng issue niyong magkapatid. Alam mo naman yun. I understand. Pinoproseso pa ng utak ko ang sinabi nito. Bakit kailangang ilihim ni Trina ang bagay na to? Sa tingin ba niya ay huhusgahan ko siya? Kaya rin ba galit si Daddy dahil alam ni Dad na hindi ito graduate for the second time? Oh gosh, poor Trina. Hindi deserve ng kapatid ko na pagdaanan ang ganitong bagay. Akmang hahaplusin sana niya ang mukha ko nang magring ang phone niya na nasa sasakyan. Kinuha muna niya iyon at bumalik sa tabi ko. Si Ma'am Carmela po, kailangan niyo pong umuwi. Nagwawala po si Ma'am Trina. Tarantang wika ni Tala. Narinig nga namin ang mga kalabog sa katapat na pintuan na kinaroroonan ni Tala. Ni-loudspeaker ni Daniel kaya naman dinig ko agad. Pareho kaming mabilis na kumilos para ipasok sa sasakyan ang mga dala namin at sabay na lumulan ng sasakyan. Tala, dyan ka lang ha, uuwi na kami. Nanginginig ang kamay na ani ko rito. Ano bang problema ni Trina? By the way, hindi ko nasabi sa iyo to. Minsan na niyang sinubukan tapusin ang buhay niya. Rumahas ang paghinga ko sa tinura ni Daniel. What? Paano magagawa ng kapatid ko iyon? Isa siya sa masayahing tao na kilala ko. Palaging nakangiti at maganda ang mindset. Relax, sinasabi ko sa iyo to para makuha mong intindihin si Trina kapag nagkaroon ng ganitong pagkakataon. Napahikbi na ako. Parang gusto kong hilahin ng oras. Gusto kong makarating agad sa kapatid ko. Tiyak na nagkakaganito ito dahil napapabayaan ko na ito. Hindi ako naging mabuting ate sa kanya. Narating namin ang bahay na tahimik. Walang nagwawala pero si Tala ay nasa tapat ng pintuan ng silid na inuukupa ni Trina. Agad kong pinihit ang doorknob pero nakalak iyon. Inabot sa akin ni Tala ang susi na dali-daling ginamit ko para makabukas sa loob. Madilim ang silid, kaya naman mabilis kong binuksan ang ilaw. Tumambad sa amin si Katrina na nakahiga sa sahig. Nataranta kaming lahat. Wala itong malay habang magulo ang paligid ng silid na gamit nito. Oh my God, Trina! Tili ko na mabilis lumuhod sa harapan nito. Napatingin ako sa hawak nito. I think nag-overdose siya sa gamot na to. Tulurong ipinakita iyon ni Daniel. Agad na hinablot ni Daniel iyon at tiningnan. Saka nito, mabilis na pinasan si Trina. Nakasunod kami sa asawa ko. Si Tala ay nakaalalay sa akin. Pakiramdam ko ay bibigay na ang tuhod ko. Sa backseat pinahiga ni Daniel si Trina na wala ring malay. Nanginginig ang tuhod na sumakay na rin ako sa backseat. Walang tigil ang pag-iyak. Sumama na rin si Tala sa passenger seat na umupo. Parang iniwan ng katinuan ang isipan ko. Kung ano-anong masasamang pwedeng mangyari ang tumatakbo sa isipan ko ngayon. Hindi ko na napansin na narating namin ang hospital. Muling bumaba si Daniel at binuhat si Trina. Saktong sinalubong na kami ng mga tauhan sa hospital.
Lakad takbo ang ginawa namin. Buti na lang din, naisipan ni Tala na dalhin yung lalagyan ng gamot na hawak ni Trina kanina na ibinigay nito sa nurse. Hindi na kami hinayaang makalapit pa, parang gusto kong i-shutdown muna ang utak ko dahil pakiramdam ko ay sasabog na iyon sa labis na pag-aalala sa kapatid ko. Wife? Kinabig ako ni Daniel, payakap dito. Humahagulhol na ako ng iyak sa labis na takot para sa kapatid ko. Kailangan natin tawagan ng magulang ko. Mabilis itong umiling. Tiyak na hindi magugustuhan ni Trina yan. Hindi niya gugustuhin na malaman ng mga ito ang pinagdadaanan niya ngayon. Pero kailangan nilang malaman. Wife, may pinagdadaanan si Trina. Ikaw at ako lang muna ang pwede niyang masandalan. Naunawaan ko naman ito, pati na ang pinupunto nito. Kaya naiyak na lang ako habang yakap ako nito. Yung paghihintay namin sa hospital ay walang ibang tumatakbo sa isipan ko kundi si Trina, yung kapatid kong mahal na mahal ko. Magpahinga ka na muna. Pukaw ni Daniel sa atensyon ko. Umiling ako. Kahit inanunsyo na sa amin ng doktor na ligtas na si Trina ay hindi pa rin ako kalmado. Nasa isang private room kami. May 2 kama, sa isa si Trina at isa naman para sa bisita. Si Tala ay tulog na sa couch habang si Daniel ay kinukumbinsi pa ako na magpahinga na. Ayoko, gusto ko akong unang makita ni Trina pagmulat ng mata niya. No, gigisingin kita kung magising na siya. Humiga ka na roon, ako na ang magbabantay sa kanya. Hindi ko kaya magpahinga. Hinawakan nito ang kamay ko at pilit akong pinatayo, saka iginiya patungo sa kama. Humiga ka na at pilitin mo magpahinga, baka ikaw naman ang mag-collapse kapag hindi ka nakinig sa akin. Tama naman ito, kaya sinunod ko na lang ang gusto nitong mangyari. Akala ko hindi ako inaantok, pero nang maihiga ko ang katawan ko, ay agad akong hinila ng pagod at antok, kaya agad akong nakatulog. Isang panaginip ang dumalaw sa akin. Naririnig ko ang mga tinig na nag-uusap. Kasunod ang mga daing at halinghing na waring nasasarapan. Ang paglangit dito ng higaan at ang pagsasalpukan ng katawan ng 2 tao. Gusto kong hanapin ang pinanggagalingan, ngunit hindi ko talaga makita. Nang imulat ko ang aking mata ay umaga na. Gising na si Trina at sinusubuan na ni Daniel ng pagkain. Trina? Agad akong bumangon sa higaan at lumapit sa kapatid ko. Mahigpit ko itong niyakap kasunod ng pagbagsak ng luha ko. Pinag-alala ba kita? Sorry, sobrang stress lang ako kagabi. Inaway na naman kasi ako ni Daddy. Kawawa ang kapatid ko. Dahil sa stress ay nagawa niya yon sa sarili niya. Huwag mo na lang itong ipaabot sa parents natin. Tiyak na madidisappoint ko na naman sila sa reckless action ko. Sorry sa nangyari. Trina, kung may problema ka magsabi ka sa akin. Pwede rin kay Daniel dahil para na rin kapatid ang turing niya sa'yo. Hindi tamang solohin mo at saktan mo ang sarili mo. Hindi na mauulit. Sagot nito sa akin at pilit na ngumiti. Kailan nagsimula to, Trina? Tanong ko rito. Ngumiti ito bago nag-iwas ng tingin. Trina, nagsimula ito nung sunod-sunod ang problema ko sa school. Hindi ko na ipasa on time ang mga requirements ko. Iniisip ko na baka malaman ni Daddy. Baka ma-disappoint ko na naman siya. Baka magsisisiya na inampun ako at itinuring na anak. Ang dami kong iniisip, Ella, to the point na ang ginawa ko na lang ay dumampot ng blade at naglaslas. I'm sorry. I'm sorry dahil hindi kinakaya ng utak ko. Sorry dahil sa akin nabawasan ng oras si Daniel sa'yo. Siya lang kasi ang nahihingan ko ng tulong dahil kapag mag-isa ako, kung ano-ano ang niisip kong gawin. Hagulhol nito ng iyak. Muli ko siyang niyakap ng mahigpit. Kaya naman pala, si Trina ang pinaglalaanan ni Daniel ng oras. Salamat Daniel. Ani ko kay Daniel. Kung iniliha man ito ang ginawa niyang pagtulong sa kapatid ko, ay nauunawaan ko. Malaki ang pasasalamat ko rito. Nang magsabi si Trina na gusto niya munang magpahinga, ay lumabas muna kami ni Daniel ang silid. Mahigpit na hawak ni Daniel ang palad ko habang naglalakad patungo sa cafeteria ng hospital. Sorry kung naglihim ako sa'yo regarding sa pinagdadaanan ng kapatid mo. Iyon kasi ang pakiusap niya sa akin. Nauunawaan ko kung pwede sanang
Huwag kang titigil sa ginagawa mo. Thankful ako na tinulungan mo siya. May mga issue si Trina kay Daddy. Masakit magsalita ang aking ama kapag nagkakamali si Trina. Kaya siguro ay umabot na sa point na hindi niya na kaya. Pero sana lang this time ay magsabi ka sa akin. Yes, I will. Humalik pa ito sa sentido ko. And that's what happened. Halos sa bahay na tumira si Trina. Halos may oras pa si Daniel sa kanya kaysa sa akin. Kapag galing siya sa trabaho at umuuwi ay sila ang magkasama. Nagagalit si Daddy sa akin dahil sa naging takbo ng relasyon naming mag-asawa. Umabot sa kaalaman nito sa hindi ko malamang dahilan kung paano nakarating pa sa kanya. Wala na akong narinig na problema sa company. Maganda ang naging tandem ni Daniel at Trina. Naging okay na si Trina kahit papaano. Pero kapag masyado itong pagod na pagod, ay nagiging emosyonal ito. Pwede bang sa kwarto ko tayo matulog? Bulong ko kay Daniel nang makatulog na si Trina. Muntik na itong magpakalunod sa bathtub nito kanina. Nakita kong bumukas ang pintuan ng kwarto nito. Pumasok ako dahil narinig ko si Daniel na tinatawag ang pangalan ni Trina. Inabutan ko si Daniel na pasampasa na sa bathtub. Nang tingnan ko si Trina ay nakalubog ang katawan at ulo sa tubig. Walang malay, kaya nataranta kami ni Daniel. Mabuti na lang ay okay na ito at ngayon ay tulog na. Dito na lang muna ako, magpahinga ka na. Kapag ganitong sinusumpong ang kapatid mo ay alam mo naman ang ginagawa niya sa sarili niya. Pero tulog na naman siya. Namiss kita, Daniel. Malungkot ang tinig na ani ko rito. Akmang hahalik ako rito pero nag-iwas ito. Magpahinga na tayo. Iniwan ako nito mag-isa. Nang sumunod ako rito ay pumasok ito sa silid niya. Akmang susunod ako nang ilak nito ang pintuan. Ate, tawag ni Tala sa akin. Tala, agad akong lumapit dito na nakangiti. Hindi ipinahalata na sobrang nasaktan ako sa ginawa ni Daniel na pagsarado ng pintuan. Ate, dun tayo sa kwarto mo. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila ako patungo sa silid ko. Nang mailak niya ang pintuan, ay agad niyang inilahad ang kamay niyang may nakalagay na flash drive. Para saan to? Takang tanong ko at kinuha iyon. Ate, kung ano man ang laman ng flash drive na yan, ay kailangan mong tatagan ang loob mo. Sa aking flash drive yan, kinopya ko yung laman ng flash drive ni Ma'am Katrina na nasa bulsa ng bestida niya. Ate, masasagot dyan yung mga kailangan mo. Akala ko ay tungkol iyon sa mga problema ng kapatid ko. Akala ko matutuklasan ko na yung mga sagot na matagal nang tumatakbo sa isipan ko kung ano ang pinagdadaanan ni Trina. Pero iba ang natuklasan ko. Nang iwan kasi ako ni Tala sa silid, ay agad kong binuksan ang laptop ko at isinalpak ang flash drive. Nanginginig na binuksan ko ang isang folder na may file name na Katrina Little Secret. Tumambad sa akin ang maraming video na may iba't ibang file name. May iba't ibang date, may iba't iba ring pangalan. Unang binuksan ko ang file na pangalan ay Ella. Tumambad sa akin si Trina na nakahiga sa kama. Nakatutok ang mukha nito sa kamera. Mukhang plano niyang matulog pero naisipang mag-video muna. Hi! Dapat matutulog na ako. Kaso naisipan kong gawin to. Nagpunta si Daddy rito sa unit ko. As expected, umaasa na naman siyang paghuhusayan ko pa. Wala naman sanang masama roon. Yun nga lang, lagi niya akong ikinukumpara na naman kay Ella. Si Ella na magaling, si Ella na hindi mapapantayan. Bumuntong hininga ito. Halata sa mukha na pagod ito. Anong magagawa ko? Kaya kong humarap sa kanila na mukhang okay. Mukhang matalino pero sa totoo lang, hindi naman talaga. Napapagod din ako. Ganda lang talaga ang ambag ko rito sa mundo. Bumungis-ngis ito sa kapinunasan ang luhang naglandas. Nakaramdam ako rito ng awa, pero nang magsalita itong muli ay natigilan ako. Ano kaya ang dapat gawin para malampasan si Ella? Ay hindi, ano ang dapat kong gawin para masira si Ella sa pamilya namin? Ngumiti ito, yung ngiting nakakatakot at ngiting may kahulugan. Wawasakin ko na lang kaya siya? What do you think? Nag-e-echo pa sa pandinig ko ang tawa nito. Kusang huminto ang video. Tapos na ang unang video na pinapanood ko.
Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob na buksan pa ang mga sumunod. Pero parang gusto kong magsisi sa napanood ko. Parang ngayon, gusto kong ako naman ang magwala. Unang tumambad sa akin ang mapungay na mukha ni Trina. Halatang nakainom ito at ngayon ay naisipang i-video ang sarili. Gusto kong ihinto ang ginagawa ko pero may nag-udyok sa akin na dapat alamin ko ang totoo. I like him, matagal na. Hindi nga naalala ni Ella na sinabi kong gusto ko siya eh. Nanulis ang nguso nito. Sino? May sinabi ba siyang may gusto siya kanino? Naguguluhan ako. Gusto ko si Daniel. Si Daniel Montenegro. Kaso, kung kailan naman may opportunity na, ay naunahan pa rin ako ni Ella. Sister, why naman? Akala ko ba love mo ako? Gustong gusto ko si Daniel. Akin lang siya. Please, akin na lang ang asawa mo. Nakikiusap ang tinig nito. Saka sumunod na bumungis-ngis. Lasing siya. Lasing lang kaya siya nasasabi niya yon. Kailangan kong panoorin ito para maunawaan ko si Trina. Kailangan hindi muna isarado ang isipan dahil ayaw kong mablangko at makagawa ng maling desisyon. Kanina sa party sinubukan ko siyang akitin. Habang pinapanood kami ng mga kaibigan niyang tuwang-tuwa. Feeling ko nga gusto niya rin ako eh. Pero dahil si Daniel ang type ko, ay hindi ko siya pinansin. Ang cool nga ng kaibigan ni Daniel. Kasi tingnan mo, hindi man lang nila ako pinigilan kanina. Tumawa ito. Grabe, ang gwapo niya talaga. Lamang naman ako sa kagandahan eh. Tiyak ako sa part na yon. Lamang ako laban sa iyo, Ella. Kaya ko ring baliwin ang asawa mo kung papayag ka lang i-share sa akin. I-share mo na lang kaya siya sa akin para katulad pa rin tayo ng dati. Diba? Palagi ka nag-share sa akin. Gusto ko ring i-share mo sa akin si Daniel. Kumuyom ng mariin ang kamao ko. Hindi ko nga alam kung saan pa ako humuhugot ng lakas para magpatuloy sa pinapanood ko at pakinggan ang mga sinasabi nito. Diyan ka lang ha. Waring may kausap na ani nito na humalik pa sa screen ng cellphone nito. Saka mabilis na naghubad ng damit. Tiyak ako kung saan ang lugar na iyon. Sa hotel room iyon na ginagamit ni Trina sa resort ng family ni Daniel. Ilang buwan na ang nakalipas pero hindi ko man lang natunugan. Pumasok si Daniel na parang nagulat nang makita si Trina na hubad na. Naglasing-lasingan ito. Nasabi ko iyon dahil kanina ay okay naman itong nagbi-video sa sarili at nagsasalita ng maayos. Waring hesitant pang lumapit si Daniel saka kinuha ang kumot at sinubukang balutin ang katawan ng kapatid ko. No, I don't like. Lasing na wika ni Trina. Maayos pa ang tinig nito kanina pero ngayon ay hindi na. Ibalot mo yan sa sarili mo. Hindi matutuwa ang kapatid mo kapag nalaman niya ng pinagagagawa mo. Seryosong wika ni Daniel. Iyon nga ang gusto ko eh. Palagi na lang siyang masaya. That's not true. Ang daming isinakripisyo ng kapatid mo para sa family niyo. Huwag mong sirain ang binuo niyong pamilya para sa sarili niya. Are you sure na ako lang ba ang nasisira? Kitang-kita ko sa video kung paano nito pinalandas ang palad sa ibabaw ng pantalon ni Daniel. Agad na lumayo si Daniel rito. Tinanggal ni Trina ang cover sa katawan nito at mapang-akit na lumiyad. Nagsimulang haplusin ang dibdib sa harapan ng asawa ko habang si Daniel ay waring naitulos habang titig na titig rito. Gusto kong hiyawan si Daniel, naiiwas niya ang tingin niya. Pero hindi ito CCTV at ang kuha ay kasalukuyan dahil ilang buwan nang nakalipas ang video na ito. Parang unti-unting nagiging manhid ang dibdib ko. Touch me, brother-in-law. Hindi ko ipapaalam kay Ella. Isisikreto nating dalawa to. Ayaw mo bang matikman ng kapatid ng asawa mo? Humahagikik na wika ni Trina. Waring masaya habang nakikita sa mukha ni Daniel ang pagkalito. Mabilis kong pinunasan ng luha ko. Malito. Pero kapag natikman mo ako, tiyak na magiging tama ang pakiramdam mo. Tiyak na kaya kong tumbasan ang naiibigay ni Ella sa'yo. Kung gusto mo nga ay dalawa kaming pumuno sa lahat ng kailangan mo. Napansin ko ang unti-unting paghakbang ni Daniel. Nakainom din ng alak si Daniel. Kung dala ito ng kalasingan ay hindi ko na alam. Sumampa ito sa kama sa kawaring tigreng sinunggaban ng dibdib ng kapatid ko. Mariin akong nag-iwas ng tingin sa screen ng laptop ko. Mas naging masagana ang luha ko.
Pinagkatiwalaan ko si Daniel, pati na ang kapatid ko. Pero hindi ko akalain na magagawa ng mga ito sa akin to. Trinaydor nila akong dalawa. Kailangan kong panoorin ito. Kahit diring-diri ako, ay kailangan kong tapusin ito. Kung gusto kong malaman ang nangyari sa dalawa, ay kailangan magawa kong panoorin ito kahit pa nakakasuka na. May nangyari sa kanila sa resort na iyon. Iyon ang tiyak ko dahil kitang-kita sa video kung paano nagsalo ang dalawa sa ibabaw ng kama ng aking kapatid. Kung kanina ay luhaan ako at panay ang iwas ng tingin, ngayon ay matapang kong ipinagpatuloy ang panonood. Hindi ko na alam kung gaano katagal ang dalawa sa kanilang pagtatalik. Naputol na ang video, parang nalobat na ang cellphone. Kinailangan ko na munang maglakad-lakad para pakalmahin ang sarili. Nang may kumatok sa pintuan, ay isinarado ko muna ang laptop at ibinulsa ang flash drive.